Galing Cagayan de Oro, Region 10, Region 13, Region 12, Cagayan de Oro, Agusan del Sur, Surigao, saka General Santos City, Region 12. Galing ganap doon. Makapasok tayo sa loob. Sir, hindi ka kakubilit sulod, sir? Hindi ka kakubilit sa sulod? Okay, yun na lang tayo mga idol. Hindi daw pwede makapasok sa loob. So, balik na naman tayo sa Gate 1 kung anong ganap dito. Halos pulis nang nasa loob. Yun nga mga kababayan ko, hindi natin alam kung ano nang nangyari sa loob. Oy, si Ma'am Lorraine. Hello, ma'am. Anong masasabi mo sa loob, ma'am, na pinasok na ng mga PNP SAP? Wala nang batas ang Pilipinas, sir. Yung mismong dapat nagpapatupad ng batas, siya yung bumabasag at hindi sumusunod. At yung inatasan na protektahan at depensahan ng Pilipino, siya mismo ang nananakit at may karahasan pa. At ito si Torre, si Marvil. Pero ang makikita dapat natin dito, hindi lang yun si Torre, si Marvil, kundi si Abalos at lalong-lalo na si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, hindi na yan Pangulo. Wala siyang kakayanan mamuno. At hindi siya nagda-drug test. So tingin ko lahat ito ay dahil siya ay durugista. Yes. Ang isang durugista, daluyan ng kasamaan. Kunyari sa pamilya, pag meron isang nagdodroga dyan, kunyari yung tatay, mawawasak ang pamilya, mawawasak lahat. Paano pa pag Pangulo? Kaya itong ginagawa ni Bongbong Marcos, hindi lang ito pagnanakaw, walang kahihiyan, di ba? Tuta siya ng kano, ng dayuhan. Ibinibigay niya ang Pilipinas, sinusuko na niya ang Pilipinas sa dayuhan, hindi na, wala na tayong soberenya. Ito na nakita natin ngayon, isang ehemplo lang, isang parte ng pinaggagawa ni Bongbong Marcos. Hindi na siya Pangulo. Dapat isang obligasyon na natin. Parang sunod-sunuran na lang si Marcos sa Amerika, di ba? Oo. Ay paano, sir, wala namang mabuting kahihinatnan ang isang durugista. Walang mabuting mangyayari sa isang durugista. So, parang napapraning na. No, praning. Ito mga praning. At saka ano sila, ito mga ito, katulad ng mga Marcos, ito na mga ito sumusunod lang sa leader. Parang nung panahon ni Duterte, President Duterte, wala ko makikitang pulis na pwedeng mangyari ito. Lagot sila kay President Duterte. Pero yung sila, sa mga pulis, ma'am, is they're following the orders, di ba? Yeah. Obey first before you complain. Pero nasa ita siguro ang mga order na yan, di ba? Ay, hindi ho siguro. Sigurado yun. Sigurado? Sigurado yun. Kasi lahat, yun nga yung sinasabi ko, sumusunod lang sila sa leader nila. Kung ang leader nila ay tapat sa tao, tapat din sila. Kaya nung panahon ni President Duterte, napakataas ng trust rating ng PNP. Pero ngayon ang Pangulo ay, ang namumuno ay magnanakaw, sinungaling, durugista, walang kakayanan. Sila rin, ganyan, abusado, walang respeto sa karapatan ng Pilipino. Ganun din, gayon din, sumusunod lahat, no? So, obligasyon natin sa ating mga anak at sa salinlaing Pilipino na tangkalin na yan. Hindi siya nagpapadrug follicle test, hair follicle drug test.
nakikita ko drogista siya bilang doktor. Kita ko yan. Sa ngayon, nakikita namin sa monitor na may karahasan na nangyayari sa loob. Kasi may nakita akong dalawang nahimatay doon. Tatlo. Oh. Isinugod na doon sa inisakay na yun sa ambulance. So anong masasabi mo doon na may karahasan sa loob? Sir, kayo nga, kahit nakatayo lang dyan yung police, no? Ayan sila, nakatayo lang. Pero may baril. Hindi ka ba matatakot? Nanervousin ka, lalo pat hindi ka sinasaktan nila. Lalo pat nung panahon ni PRRD noon, pag nakita tayo ng pulis na may baril, kampante tayo na tayo ang poprotektahan. Pero ito, ang bigat ng kamay sa mga sibilyan, sa mga ordinaryong Pilipino. So makakita ng ganyan. So yun nandiyan nangyari sa loob, natakot sila. Karahasan, malamang meron yan. Alam mo kung bakit? Kasi sinira kaagad yung CCTV. Para hindi ma-monitor. Yung coverage nila na live, hindi yung nakapag-coverage. Kasi nga natatakot sila na meron silang gagawin na gusto nilang itago. Kasi kung wala ka naman tinatago, bakit masisirain ang... Itong kuha ko, hindi man nila ito matatago, siguro. Kaya nga, sir. Maraming salamat sa inyo, sir. Mahalaga yan. Okay. Saka yung mga nanonood sa inyo, i-share ninyo ito. DDS din ako, ma'am. Doc Loren. Nakasama ako doon sa Cebu, sa Tagum, at saka dito sa salamat, sir. Salamat, mga kababayan ko. Salamat tayo na personal interview natin si Doc Loren, isang DDS rin, at saka isang host ng Isiminay, kasama ni... Salamat, sir. Eric Silis. Andiyan si Eric sa loob. Nandun. Sinubukan ko pumasok. Hindi na sila magano. Sige, ma'am. Sige lang, sir. Salamat. Ang totoong puwersa ng bayan ay ang taong bayan. Yes. Hindi ang pangulo or kahit na sinong mga pulis. Yung power nila galing sa mga tao, hindi ba? Galing sa taong bayan. Tayo din ang pwedeng magbawi niyan pag umaabuso sila, at yun na nga ang nangyayari. Time will come. Sandali na lang, sir. Sandali na lang. Sige, kung magkaisa tayo, sana. Kailangan magkaisa tayo. Sige, okay, sir. Salamat, sir. Babski Adventure. Ayun, nakausap natin si Doc Loren Badoy. Isang pagkakataon na nahagip natin siya dito. So sana matauhan na yung mga nasa administrasyon sa mga sinasabi ni Doc Loren Badoy, at saka sa iba pang mga hindi dapat gawin ng administrasyon ngayon, kasi parang wala na tayong hustisya. Yun ang tinatawag nilang silent martial law. So punta tayo dito sa kabilang gig. Daming pesa galing doon hanggang dito. Ayun.
JMC. Saka ito yung mga forces na nagbabantay sa lahat ng karasan. Sila nangunguna sa mga karasan dito. Okay, sandali lang mga kababayan ko. Balik lang ako mamaya.